Kasalukuyan po nagsasagawa ng press conference si Justice Secretary Laila De Lima kaugnay sa pork barrel scam. Pakinggan po natin ang ilang bahagi. Also a respondent in the PDAF cases. At kung natatandaan niyo po, yung TRC is one of the 4 implementing agencies or IAs na implicated dyan sa PDAF scam. And among the other IAs being the National Agribusiness Corporation or NABCOR, the National Livelihood Development Corporation or NLDC, and Zina Rubber Estate Corporation or ZREC. So nag-apply po si Mr. Cunanan sa amin for coverage under WPP, turning state witness. So we covered him also provisionally, just like Mrs. Ruby Tuason. Provisional because it is subject to further evaluation by the Office of the Ombudsman or further approval by the Office of the Ombudsman. Kanina pong umaga, pumunta na po si Mr. Cunanan accompanied by his counsels sa Ombudsman at sinubmit na niya po yung kanyang sworn statement with attachments. Actually, yung buong ano niya ganito, no? Kasi kasama yung mga attachments. Now, the sworn statement itself consists of 36 pages. At sa tingin po namin, mahalaga yung mga pinoproffer niyang facts, yung mga pinoproffer niyang info, facts, and data sa kanyang 36-page sworn statement with supporting documents. Mahalaga po yung kanyang magiging testimonya o ang kanyang testimonya dahil sa unang pagkakataon, meron hong someone from one of the implementing agencies na ang sinasabi po ngayon ay hindi totoo yung mga sinasabi po ng mga tatlong senador sa kanilang respective counter affidavits na wala silang kinalaman sa pagpipili ng mga NGOs. Wala silang kinalaman sa na may mga dealings ang Napoles NGOs sa kanila, na ang kanila daw na mga signatures o kaya yung mga signatures ng kanilang authorized agents or representatives like their chiefs of staff ay forged daw. Yung mga ganong mga depensa nung tatlong senador sa kanilang mga counter affidavits are being flatly debunked or belied by Mr. Cunanan in his sworn statement. Kasi ang nakita nga ho namin dun sa, at least dun sa tatlong senator respondents, ay they are trying to shift the blame, the responsibility, and the accountability to the various IAs that they had dealt with. As yun daw po ang may kasalanan kung bakit may mga ganyan na mga NGOs. But ang sinasabi po ni Mr. Cunanan ngayon, and supported by documents, although ito pong mga dokumento na to, dati na rin po namin itong nasubmit as supporting documentary affidavits doon sa 2 batches of PDAF complaints. Yung mga letter endorsements ng mga senators, hindi lang yung endorsement or hindi lang yung request to the Senate President or the Chair of the Senate Finance Committee for the identification of projects, kundi yung endorsement mismo ng NGOs. Kasi may sinasabi po yung senator respondents
specifically si Senators Revilla and even si Senator Revilla and then si Senator Estrada, ang sinasabi, ang kanilang daw na partisipasyon starts and ends sa pagsulat nila sa Senate President or sa Chair of the Senate Finance Committee about identifying a particular project. Pero wala daw silang kinalaman sa pag-endorse ng mga NGOs at sa sisiguro na yung mga NGOs na yan ay mga legitimate and bona fide. Maling-mali po yun. In-explain ho ng husto yan ni Mr. Cunanan sa kanyang sworn statement and backed up nga by the various documentary evidence, namely the letters of endorsement, SAROS, MOAS, or the Memorandum of Agreement, the project summaries, and project proposals na meron din pong kopya yung TRC. Yung nakuha ho naming mga kopya ay kopya galing sa COA. Si Mr. Cunanan po, nagbigay din ng mga kopya of the same documents. So kasama nga ho yun sa vetting namin sa kanya na magpakita talaga siya ng mga dokumento at para i-compare namin dun sa mga dokumento din na meron na kami at sinubmit namin sa Ombudsman at nagtutugma nga po lahat yung mga dokumento na yan. At ang mga pinapakita nitong mga various documents na ito ay yung tatlong senador ay talagang nag-endorse, nag-identify, nag-handpick, nagpili ng mga Napoles NGOs as alleged implementors ng projects under TRC, one of the implementing agencies. So they were, ang sinasabi niya, these NGOs were actually identified and embedded, quote-unquote, as a project implementor. Hindi daw po sila yung TRC ang pumili ng mga NGO na yan. And dun din nga daw po sa Memorandum of Agreement na ine-execute between the Office of the Senator concerned through their authorized representatives or Chief of Staff, TRC, and the NGO, the Napoles NGO concerned. So sila po yung parties dun sa mga MOA na yan. Meron hong express acknowledgement that the senator concerned has endorsed that NGO as the implementer of the projects. And on top of that, express warranty by the senator concerned that the selected NGO is, quote-unquote, legitimate and bona fide entity with good standing. Pwede ko nga ho sa inyong ipasilip ngayon mga samples ng mga memorandum agreement na yan. Katulad po nito na inattach as Annex M-2 ni Mr. Cunanan sa kanyang sworn statement. Isang memorandum of agreement na executed ng opisina ni Senator Revilla by Attorney Richard Cambe as his Chief Political Officer, Antonio Ortiz, Director General of TRC, and Evelyn De Leon, President of the Foundation, the Napoles NGO. Ang mga nakasabi po dito na dito po sa isa sa mga whereas clauses, whereas the Senator has endorsed the Foundation as implementer of the said projects under the guidance of and in partnership with the TRC. It's a project, it's a PDAF project worth 35 million. One, MOA lang po ito, marami pa po dito na iba-ibang projects. And then meron hong warranty. The Senator shall warrant that the Foundation is a legitimate and bona fide entity with a good track record and is capable of implementing the training and livelihood projects. Several pong mga MOA ito sa mga dun sa tatlong senators ang present po ni
Mr. Cunanan na tumutugma din po doon sa mga dokumentong nakuha na namin dati. And more interestingly, kwinento din po ni Mr. Cunanan, and in fact kasama po yan sa mga portions ng excerpts in the PR that I will be distributing right after this press con. I deemed it appropriate na mag-attach ng excerpts from the sworn statement. Mga interesting points, no? Sinasabi po niya, ninarrate po, kinikwento po niya dito kung paano mga naglalabi, kung paano mga nagpre-pressure sa kanila ang mga senators and congressmen. And in fact, kinikwento niya certain occasions or certain instances na ang mismo na nakausap niya sa telepono ay si Senator Bong Revilla and si Senator Jinggoy Estrada. At ilang beses din nakakausap nila yung mga chiefs of staff nila. Attorney Gigi Reyes for Senator Enrile. Pero wala ho sa statement niya na isang instance o pagkakataon na si Senator Enrile mismo ang kausap niya sa telepono. Palagi daw si Attorney Gigi Reyes na kino-confirm yung authenticity ng mga pirma either niya, ni Attorney Gigi Reyes o ni Attorney Evangelista, the Deputy Chief of Staff of Senator Enrile. Makikita niyo po sa excerpts yung mga instances na yon at pinapagalitan pa nga daw po siya. He was being admonished, that's the word he used in his sworn statement, na bakit daw ay hindi kaagad rinirelease yung mga pondo relative to those projects. So you will see from the excerpts yung paano niya kwinento yung alleged pressure, alleged lobbying. At hindi nga lang daw po yung tatlong senators o yung dalawang senators personal sa telepono o kaya yung chief of staff, kundi mga ilan-ilan na mga congressmen na meron na mga pumupunta pa daw personal sa kanilang opisina para lang i-follow up yung mga release ng funds. So we think the proffered testimony of Mr. Dennis Cunanan is essential and again corroborative of the earlier testimonies of our whistleblowers, particularly Mr. Ben-Hur Loy. Binabanggit din nga niya, nasa excerpts din yan, na may mga pagkakataon na si Ben-Hur mismo, aside from Evelyn De Leon, another staff of Mrs. Napoles, and Evelyn De Leon is also one of the respondents, although hindi na ho siya nagpakita, hindi ho namin siya matrace, ay sinasabi na si Ben-Hur Loy ang representative of several Napoles NGOs. Sa paragraph 17.3 nga, sinasabi ni Cunanan, I could not also forget the time when a representative of several NGOs, Mr. Ben-Hur Loy, came to our office to follow up and discuss their pending PDAF-funded projects at the TRC endorsed by Senator Estrada and Senator Revilla. During our meeting, in an obvious attempt to pressure us to immediately approve the said projects, he took out his cellular phone and called the offices of Senators Revilla and Jinggoy Estrada. After initially speaking to some people on the other line, 17.4 naman ito, Ben-Hur Loy gave me this phone and asked me to talk to Senator Revilla and later Senator Estrada. I remember vividly how both Senators Revilla and Estrada admonished me because they thought the TRC was purportedly delaying the projects. Both Senators Revilla and Estrada insisted that the TRC should honor their choice of the NGO which they selected to implement the projects, since the projects were funded from their PDAF
they both asked me to assure the TRC would immediately act on and approve their respective projects. Sinasabi po niya dito, I was certain I was talking to said senators because I recognize their respective voices, which I am familiar with, since they were both actors and public personalities whose voices I have frequently heard and I am very familiar with. Sabi po niya yan. Okay, so importante po ito. So kung doon sa pagpresenta namin kay Mrs. Tuason ay gusto namin ma-confirm yung mga sinasabi ng mga whistleblowers na talagang tumatanggap yung mga senador. Well, ang tinukoy nga si Senator Jinggoy and then si Senator Enrile naman through Attorney Gigi Reyes na tumatanggap sila ng kickback. Yun ang punto doon sa pagkaka-state witness. Yun ang pinakamahalaga doon. Ito naman po, dito sa paglantad at sa pag-approve namin provisionally ng kanyang pagiging state witness kay Mr. Cunanan is dahil nga ito ngayon ay representative ng isang implementing agency na yan ang tinuturo ng mga senador na dapat daw sila ang may pananagutan dahil wala daw silang kinalaman about the handpicking or the selection of the NGOs. At kung napakinggan natin si Senator Bong Revilla in the course of his privileged speech, dinideny yung mga signatures. Mr. Cunanan says, hindi totoo yan kasi tina-follow up nila. It is also an SOP on our part na kapag nakaka-receive kami ng dokumento, nandito yan sa excerpt, ay automatic namin na tinatawagan ng kanilang mga opisina para i-confirm kung totoo na meron silang mga ganong request, may mga sulat, may pirma, sa kanila yung pirma, etc. Kaya mahalaga po ito para sa anggulo. So another angle of the entire story has been completed, or as you know, the bits and pieces of the entire story have become complete. Or is turning to be very complete dito sa usapin po ng PDAF. So I will distribute to you. Sa akin po. Ma'am, right side. Thank you. Oh, yung tubig. Wait lang. Ma'am, question, ma'am. Since the senators are saying, ma'am, that the signatures are not authentic, and since Mr. Cunanan is saying that they are in fact authentic, and he himself verified with them, yes. Will we resort now to technical determination of the signatures, ma'am? Or paano ba, ma'am? Well, depende kasi yan kung anong ebidensya ang iprepresenta ng mga respondents. I don't know kung sa PI level pa lang magkakaroon sila ng ganong evidence. I would not know that. I have not seen yung mga supporting documents naman nila sa counter affidavits, o pwedeng hindi na muna sa PI kundi sa trial na lang if and when makarating na sa trial stage itong mga kaso na ito. Kasi kami, wala kaming duda na mga ang mga signatures na yan. Yung mga kung meron man silang sinasabi na hindi forged ang signatures, sa tingin namin dun na lang ito sa mga liquidation papers. Kasi dun sa MOA, part of the undertaking is i-liquidate nga kuno yung mga projects na yon na actually karamihan ghost projects naman o kaya mga partially ghost, yung mga under delivery, etc. So pero yung mga signatures dun sa letter, first the letter. Magkapuso yan po ang press conference ni Justice Secretary Laila De Lima sa kanyang tanggapan sa DOJ sa Manila, kung saan sinabi nga niya na ang dating director ng TRC na si Dennis Cunanan ay isinailalim na nila sa Witness Protection Program, pero gaya ng status ni Ms. Ruby Tuason ay provisional rin ang status ni Dennis Cunanan dahil magdidepende pa ito sa or pending approval ng tanggapan ng Ombudsman. Ayon kay Secretary De Lima, mahalaga yung testimonya ni Cunanan dahil sa unang pagkakataon ay may isang tao raw mula sa isa sa mga implementing agency na magsasabi na hindi raw totoo yung sinasabi ng mga senador na wala silang kinalaman sa pagpili ng mga NGO dahil ito nga ay
yung ganung depensa no ng mga senador ay tanging si Cunanan pa lang daw ang makakapagpatibag. At sinabi rin ni Cunanan na nakausap niya sa telepono si Senator Revilla, Senator Estrada at si Attorney Gigi Reyes. Samantala mga kapuso, sa puntong ito ay sinusubukan po namin kunan ng pahayag ang kampo ni na Senator Estrada, Revilla at Enrile.